Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hanggang saan kaya aabot ang kabaitan ni Lynette at Annalyn? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, Abot Kamay na Pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa Abot Kamay na Pangarap. Hindi nga matapos-tapos ang problemang kinakaharap ng mag-inang Lynette at Annalyn. Dahil sa kabaitan ni Lynette, ay magagawa pa din niyang alagaan si Carlos. Kahit ang gusto nga ni Annalyn ay lumayo siya at huwag munang bumisita kay Carlos. Sa kabaitan ni Lynette, naiisip ni Lynette ang favor ni Harry sa kanya, na huwag umalis sa tabi ni Carlos. Kaya naman si Lynette ang nag-alaga kay Carlos. Ngunit sa pagbabantay at pag-aalaga ni Lynette kay Carlos ay malalagay na naman sa alanganin ang sarili niya. Dahil habang pinipilit niya ngang pakainin si Carlos, ay hahawakan siya nito ng mahigpit. Tinitigan siya ni Carlos ng masama. Hindi siya bibitawan ni Carlos. Hanggang sa nasaktan na nga si Lynette. Pilit kumakawala si Lynette kay Carlos. Pero sadyang malakas at mahigpit ang pagkakahawak ni Carlos kay Lynette. Nakiusap si Lynette kay Carlos. Nabitawan siya nito. Pero sarado ang utak ni Carlos. Dumating naman si Annalyn. Pinigil at inalis niya ang pagkakahawak ni Carlos sa nanay Lynette niya. Nagalit si Annalyn kay Carlos. Pinagsabihan din ni Annalyn si Lynette. Dahil sinabihan na nga niya si Lynette na huwag munang bumisita at huwag pumunta sa kwarto ni Carlos. At hayaan na lang na ang mga nurse at doctors ang mag-asikaso kay Carlos. Pero matigas ang ulo ni Lynette. Kaya napagalitan siya ni Annalyn dahil sa tigas ng ulo nito. Kaya naman umalis na ang mag-ina dito sa tabi ni Carlos at hinayaan na ang mga nurse ang mag-asikaso dito kay Carlos. Samantala, paglabas ng kwarto ni Carlos, si Zoe naman ang dinamayan ni Annalyn. Sadyang napakabait talaga ng mag-inang Lynette at Annalyn. Dahil ibibigay na naman ni Annalyn ang buong tiwala niya kay Zoe. At pagkakatiwalaan na naman niya si Zoe. Kahit kamuntik-muntik na nga siya nitong saksakin. Sinabihan niya si Zoe na nandito lang ako kapag may kailangan ka. At kailangan mo ako, Zoe. Pero imbis nga na matuwa itong si Zoe na may karamay siya sa problema niya, ay nagalit pa siya kay Annalyn. Pinaghinalaan niya si Annalyn. Na si Annalyn daw ang nagpakalat ng tsismis tungkol sa kanila ni Dax. Mariin naman na tinanggi yon ni Annalyn. Dahil wala daw siyang kinalaman kung bakit nalaman at kumalat sa Apex ang tungkol sa relasyon nila ni Dax. Hindi naman naniwala si Zoe sa kanya dahil si Annalyn lang naman daw ang may alam ng relasyon nila ni Dax. At si Annalyn lang ang pinagsabihan ni Dax tungkol dito. Nagtalo ang dalawa, si Zoe at si Annalyn. Dahil hindi sila nagkaintindihan at ito ngang si Zoe ay pinagbibintangan nitong si Annalyn na siya ang nagpakalat ng tsismis tungkol kay Dax at Zoe. Ang hindi nga alam nitong si Zoe ay nakita sila mismo nitong si Doc Prado na magkayakap at nagyakap sa hallway. Hindi nga nag-iingat itong si Zoe sa mga ginagawa niya dito kay Dax. Pero malaking katanungan kung bakit hindi sinabi ni Doc Prado dito kay Giselle ang totoong nakita niya. Ano kaya ang binabalak nitong si Doc Prado dito kay Zoe? Dahil alam naman natin na ito ngang si Doc Prado ay may lihim na pagtingin dito kay Zoe. Gagamitin kaya ni Doc Prado ang mga pambablackmail niya dito kay Zoe
para mapunta sa kanya o mapasa kamay niya itong si Zoe. Samantala, nakipagkita itong si Nerissa kay Zoe. Dahil may kumakalat na tsismis at alam niya na pinagchitsismisan na nga itong si Zoe sa loob ng Apex. At kalat na nga sa Apex ang mga pinaggagawa ni Zoe at nitong si Dax. Pinagsabihan ni Nerissa si Zoe na itigil na ang pakikipagrelasyon dito kay Dax. Dahil gusto daw ba ni Zoe na pagchismisan at maging pulutan siya doon sa Apex. Nagalit naman si Zoe kay Nerissa dahil wala daw karapatan itong si Nerissa para manghimasok sa relasyon nilang dalawa ni Dax. Dahil hindi naman daw si Nerissa ang mami nitong si Zoe. Nagalit si Nerissa. Sinagot niya si Zoe. Sinabi niya kay Zoe na nagagalit sa kanya ang mami niya. Pero nakikita daw ng mami ni Zoe ang mga ginagawa niya. At naiinis daw si Moira dito kay Zoe. Kaya naman nagulat itong si Zoe sa sinabi ni Nerissa. Napagtanto ni Zoe na may kinalaman itong si Nerissa sa pagkawala o pagkamatay ng mami niya. May tinatagong sikreto itong si Nerissa. Alam ni Nerissa ang buong katotohanan. Kaya naman pipilitin itong si Zoe na umamin itong si Nerissa sa totoong nalalaman niya. Dahil nadulas nga si Nerissa na nakikita siya ng mami niya dito sa kung ano man ang mga ginagawa ni Zoe sa Apex. Samantala, sinabi naman ni Nerissa kay Zoe na nakikita siya sa langit nitong si Moira. Kaya naman, nakalusot nga itong si Nerissa sa mga pinagsasabi niya kay Zoe. Pero hindi naman naniniwala itong si Zoe na yun lang ang dahilan nitong si Nerissa. Mas malalim pa daw ang dahilan nitong si Nerissa kung bakit nasabi iyon nitong si Nerissa. Kaya naman gagawin daw ni Zoe ang lahat para lang malaman na totoong buhay talaga ang nanay niyang si Moira. Dito nga ay itong si Nerissa ay natakot dahil gagawin nga daw ni Zoe ang lahat para matuklasan na talagang kasabwat itong si Nerissa sa pagkawala ng mami Moira niya. Dahil hanggang ngayon nga ay hindi daw siya naniniwala na patay na ang mami Moira niya. Kaya naman, hindi mawawala sa isip nitong si Zoe ang mga sinabi ni Nerissa na nakikita siya ni Moira sa kung ano ang mga nangyayari at kung ano ang mga ginagawa niya sa loob ng Apex. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa na mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!